Good day everyone, my name is Joshua Verona Marquez and I will discuss the computer security. The internet has transformed lives in many ways. Communication online become faster, easier, and convenient. Unfortunately, security threats increase with internet usage. Technology also introduced new risks and dangers. Cyber attacks affect system networks and users. Protection requires awareness of standard cybersecurity practices. This module introduces basic computer security concepts. So, we all know naman na internet is a very important for us dahil ito ay nakakatulong sa pagkikipagkomunikasyon, sa trabaho, at sa paaralan. Alam naman natin na ang internet ay nakakatulong din sa araw-araw na ginagawa natin. Pero habang tumatagal, maraming mga threads ang nangyayari. Kaya ngayon, tatalakayin natin kung ano-ano ang ibang threads sa ito. This is the learning outcomes. Student will learn and definition of security. Learners can identity common computer security threats. Students explain confidentiality, integrity, and availability triad. Learners determine threats, effective hardware, user data. Module converts basic computer security concepts. Truly, knowledge helps prevents attacks on computer system. Awareness is key to maintain safe computers. Ngayon, tatalakayin na natin ang una, ang computer virus. So, computer virus is a malicious software program. Viruses enter computers without user knowledge silently. It replicates itself and infects important files. Programs, documents, and system become corrupted, damaged. System performance slow down or stop completely. Viruses disrupt normal computer and network operations. Antivirus programs help detect and remove viruses. So, ang computer virus ay isang malicious program na hindi natin alam kung kailan papasok sa ating mga computers. Ang virus ay maaaring sirain ang files or documents ng ating mga computers. Maaari din nitong sirain ng paunti-unti ang ating mga computers. Kaya, kailangan natin ng antivirus programs para ma-help tayo na i-detect ang mga viruses. Try na natin ang pangalawa. Ang computer worm. A computer worm is spread without human interaction. Worm copies itself to multiple connected computers. It uses networks to spread very quickly. Worm consumes large amount of memory resources. This space becomes full due to replication. System performance decreases because of worm activity. Strong network security prevent worm infection effectivity. So, ang computer worms ay isang malware na kayang kumalat sa iba. Kaya, maaari din itong sirain ang ating mga computers sa pamamagitan ng pagdami nito. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlo, ang phishing. Phishing pretends to be a trusted source. Attackers send fake emails or instant message. Victims are tricked into giving sensitive information. Personal data like password gets stolen easily. Phishing attacks are easy to execute successfully. Emails appear legitimate and very convincing users. Awareness helps user avoid phishing attacks online. So, ang phishing ay isang mapanling lang na ginagawa ng hacker upang makuha ang passwords o usernames ng ating mga account. Karaniwan na ginagawa nila ay nag-email or nagme-message sila na sila ay isa na totoong tao or kumpanya upang maniwala tayo or may kayat na totoo ang kanilang sinasabi. Kaya, huwag tayo agad magpaniwala sa mga nakikita natin or nagme-message sa atin online. Kailangan natin maging mapanuri. Ngayon, talakayin naman natin ang botnet. So, ang botnet is a group of infected computers. Hackers remotely control computers without owner knowledge. Each infected device becomes a zombie computers. Botnets perform large-scale cyber attacks globally. Common attacks include DDoS or spam campaign. Victim computers are used to malicious activities. Security measures can prevent botnet infections effectively. So, ang botnet ay isang grupo ng mga computers na na-hack ng hacker. Ang bawat infected computer ay tinatawag na zombie computer.
Ginagamit ito sa malalaking attacks tulad ng DDoS kahit hindi alam ng may-ari ng computers. Ngayon ay dumako na tayo sa panglima. Rootkit. Rootkit provides hidden access to computer system. It hides itself from detection security tools. Hackers gain continuous privilege controls over computers. Rootkit allows remote execution of harmful commands. System settings can be secretly modified remotely. Rootkits are extremely difficult to detect remove. Keeping system updated to reduce rootkit attack threats. So, ang rootkit ay isang program na nagbibigay ng secret access sa hacker. Mahirap itong madetect dahil tinatago niya yung sarili niya. Kapag may rootkit na, kayang kontrolin ng attacker yung computer at baguhin yung settings. Ngayon, dumako na tayo sa pang-anim, ang keylogger. Keylogger records every keystroke by user. It tracks real-time keyboard activity continuously. Login credentials are stolen without user knowledge. Usernames are password and main attack targets. Keylogger operates stilly without user awareness present. Captured data is misused by cybercriminals. Antivirus and security software have detect keyloggers. So, ang keyloggers ay isang software sa ni-record lahat ng tinatype ng user sa keyboard. So, delikado ito kasi pwede manakaw yung username, password at ibang sensitive information lalo na sa online. Other security threats. Many other threats exist beyond main example. Spyware, scareware, and wabbits also damage system. Blue snarfing targets data through wireless network connections. Cyber threats increase with growing technological advances. Awareness is first defense against security attacks. Security practices help reduce risks and vulnerabilities. Responsible computer usage maintains safe system operation. Kaya security practices, kailangan natin maging mapanuri sa lahat ng ginagawa natin para hindi magkaroon ng iba't ibang mga viruses ang ating mga cellphone or ang ating mga computers or gadgets. Yun lamang po, maraming salamat po. Good day everyone. Today I will discuss the important terms used in computer security. First, we have vulnerability. Vulnerability systems have weaknesses that attackers can find. A flaw allows reduction of information assurance. Three elements must intersect for an exploit. Attackers need tools to reach the flaw. This is also known as attack surface. Management involves identifying and also fixing risks. Practice usually refers to specific software flaws. So, ang ibig sabihin ng vulnerability is kahinaan ng system na pinapasok ng mga hacker o attackers. Kapag ito ay nagamit ng attacker, ay maaring hindi na secured ang mga mahalagang impormasyon mo. This is also known as a attacker surface, which is lahat ng posibleng daanan o parte ng system na pwedeng pasukin ng mga hacker. Yun yung tinatawag na entry points, and pwede din ng mga installed app. Yun yung mga installed app na hindi mo na masyadong nagagamit. Kaya mahalaga na i-uninstall mo na ang mga unnecessary apps. Next is backdoors. These methods bypass normal system authentication processes. They allow remote access without being detected. A backdoor can be an installed program. Sometimes hardware is modified to create them. They may hide actual disk space usage. Hackers use them to steal sensitive information, and legitimate software can contain hidden entry points. Ang ibig sabihin ng backdoors ay paraan kung saan nakakapasok ang isang tao sa computer system nang hindi dumadaan sa normal na processes o process ng authentication, tulad ng paglagay ng mga tamang username, password at password. So, ibig sabihin may ibang paraan o daan para makapasok sa system. Ang backdoor ay ginagamit ng hackers upang magkaroon ng remote access sa isang computer nang hindi napapansin. Maaari siyang kumuha o magnakaw ng mga sensitibong impormasyon gaya na lamang ng password at personal data.
For example, nag-install ka ng game and then gumagana naman siya pero may nakatagong access ang hacker sa computer mo nang hindi mo alam. Next, denial of service attack or DOS. Attackers flood the network with fake traffic. The target server cannot handle two requests. System crash when they are very overloaded. Users cannot access the services they need. A single computer usually starts this attack. Flooding the line stops or all normal operations. Good firewalls help block these malicious packets. Ang denial of service attack is which the attacker makes the system or data unavailable to someone who needs it. Gumagamit sila ng multiple computer to make a system freeze or unavailable. Isang uri ng attack kung saan binabaha ng sobrang daming requests ang system hanggang ito ay hindi na gumana. For example, may online shop na normal lang gumagana and then biglang may sobrang daming requests na pumasok sabay-sabay kaya nag-overload ang system at nag-crash ang website. Direct access attack. Users gain physical access to a computer. They can install many types of devices. Keyloggers record every single keystroke made. And then data is then downloaded onto many portable devices. Bootable media can read the hard drives. Encryption is the only way to defeat this. This threat applies to most standalone computers. Ang ibig sabihin ng direct access attack ay nangyayari kapag ang attacker ay nagkakaroon ng physical na access sa computer. For example, naiwan mo yung computer mo na naka-open or unlock, ay pwede siyang pasukan ng USB. Keyloggers record every single keystroke made. Nare-record lahat ng pinipindot mo sa keyboard, password, messages, and also username. Kahit hindi ka aware, ay nakukuha na nila yung information mo. Data is downloaded onto many portable devices. So, pwede nilang kopyahin ng files i-save sa USB. Bootable USB, pwede nilang buksan ng hard drive kahit may password ang Windows. Encryption is the only way to defeat this. Ibig sabihin, mahalaga ang encryption kahit makuha ang files, hindi mababasa o hindi nila mabubuksan kung walang tamang key o password. Next, eavesdropping. People listen to private conversations without permission. Ibig sabihin kapag may nakikinig sa mga private na usapan o data ng walang permiso. This typically occurs between hosts on networks. Federal agencies use programs for this task. Carnivore and Narrows Insight are two examples. So, ang Carnivore ay ginawa ng mga FBI para mag-monitor ng email at traffic. Tinitignan kung anong data ang dumadaan sa internet ng isang tao. And the second one is Narrows Insight. Ito ay isang monitoring tools pero mas advanced. Kaya nitong i-analyze ang malaking data traffic sa networks. Ginagamit ito para malaman kung sino ang nagsisend at nagre-receive ng information. Spoofing. One person masquerades as another for gain. Programs falsify data to hide true identity. This creates a very big illegitimate advantage. Identity theft is a common spoofing result. Fake headers hide where emails truly originate. Systems trust the falsified data as authentic. It is a very deceptive security threat. So, ang ibig sabihin ng spoofing is that hackers pretend to be a legitimate website or legitimate service providers. Pwede sa bangko mo para sila ay makapagnakaw ng pera o makakuha ng mga mahalagang impormasyon para sa kanilang pangangailangan. And ang system minsan ay naniniwala sa mga falsified data, kaya ang mga hacker ay madali na lang makapangloko. Next is tampering. Tampering involves making harmful changes to products. Bad actors modify items in the factory. These changes create risks for the consumer.
So, ang ibig sabihin ng tampering ay kapag may taong sinasadyang binabago ang isang bagay para makapanloko o makasama sa iba. For example, sa totoong buhay, sa factory may bad actors na pwedeng baguhin ang produkto bago ito maibenta. Kaya delikado para sa mga consumer. And another example sa computer file, habang ipinapadala ang file online, pwedeng palitan ng laman ng attackers para maloko o magnakaw ng mga information. And then next, repudiation. Repudiation means denying a specific digital action a user claims they did not send. It is hard to prove the truth. So, ang ibig sabihin ng repudiation is refers to the ability of a user or system to deny having performed a specific action such as sending message or initiating transactions. Logging all activity helps prevent these lies. Digital signatures ensure that users are honest. Systems must track every single user transaction. Without proof, the system cannot hold accountability. Ang repudiation ay mahirap patunayan. Para maiwasan ay need natin ng logging all activity helps prevent the lies. Ito yung mga dapat is nakatala lahat ng ginagawa ng users para may ebidensya. And digital signatures para mapatunayan na ang user ay talaga siya ang gumagawa o gumagamit. Mahirap patunayan ang repudiation kasi pwedeng sabihin ng user na hindi siya ang gumawa at kung walang secure na record at digital signature, wala kang ebidensya para mapatunayan ang totoo. Information disclosure. Privacy breaches happens when private data leaks. Locked information becomes visible to unauthorized users. So, ang ibig sabihin ng information disclosure ay kapag lumalabas o nailalantad ang mga private data sa mga taong hindi dapat makakita. Passwords and personal files are often stolen. This occurs when security locks fail completely. Hackers gain access to many restricted areas. Sensitive details are shown to the public. Data protection is vital for every use. For example, nakakuha ang isang hacker ng passwords, personal files, o confidential reports. Nangyayari ito kapag nabigo ang isang security system o lock sa computer. Dahil dito, ang mga sensitive details ay pwedeng makita o maisapubliko. Mahalaga din ang data protection o yung mga passwords or encryption para mapanatiling ligtas ang personal at company information. Another example is email leak. Kunyari may email na naglalaman ng mga passwords o personal information and then aksidente mo siyang na-forward o na-hack ay pwedeng maikalat o makita ng ibang tao. And then next, exploits. An exploit is a piece of software. It takes advantage of a software bug. Unanticipated behavior occurs. Hindi ko siya makita. Next is exploits. An exploit is a piece of software. It takes advantage of software bug. Unanticipated behavior occurs on the target computer. Attackers gain control of a computer system. Privilege escalation is a very common goal, and these programs target local or remote flaws. Code is often reused in computer viruses. So, ang ibig sabihin ng exploits ay to use something in a way that helps you. Ginagamit ito ng mga attacker para samantalahin ang problema ng ibang computer o system. For example, email program bug. May mali sa email software at ginagamit ng attacker ang exploits para basahin o burahin ang email ng ibang tao. For example, is email program bug. Ibig sabihin nito, may mali sa email software at ginagamit ng attackers ang exploits para basahin o burahin ang mga emails ng ibang tao. And then, computer virus, ginagamit ang exploit para makapasok sa system at magnakaw ng mga files o i-control ang computer.
And the last is indirect attacks. Indirect attacks use third-party computer system. The attacker hides their true digital identity. They use another computer to launch strikes. Finding the real source is very hard. Tracking back becomes a very difficult task, and some use onion routers to stay hidden. These methods help bypass common security layers. Ang ibig sabihin ng indirect attacks ay kapag ang isang attacker ay hindi lang siya gumagamit ng isang computer o pansariling computer. Sa halip ay gumagamit siya ng third-party computers. Ang onion routers ay ginagamit ng mga hackers para hindi sila matrace sa pamamagitan ng pagdaan ng madaming layers sa computer. For example, is using hack computers. Kunyari, may gumagamit ng computer ng ibang tao para umatake sa isang target para itago ang kanilang sariling pagkakakilanlan o identity. And another example is gumamit yung isang attacker ng isang computer ng ibang bansa para mag-send ng viruses. Good day everyone, my name is Ria Gorospe. So today we are going to discuss the 10 tips on how to prevent the cybercrime. So number 1, use strong password. Use different password combinations for different accounts and avoid writing them down because they might see it and use it to hack your account. Make the password more complicated by combining letters, numbers, special characters, and change them on a regular basis. So before po kayo gumamit ng mga password, make sure po na maaalala nyo din po yun agad. Make it easy for you but hard for others. Number 2, secure your computer. Activate your firewall. Firewalls are the first line or cyber defense. They block connections to unknown or bogus sites and it will keep out some types of viruses and hackers. The other one, use antivirus or malware software. It prevents viruses from infecting your computer by installing and regularly updating antivirus software. The other one, block spyware attacks. It prevents spyware from infiltrating your computer by installing and updating anti-spyware software. And number 3, be social media savvy. So, what is savvy nga po ba? Ano po ba yun? So, savvy, it means you have the knowledge. Be aware of it. Dapat naiintindihan mo po. Make sure your social networking profiles are set to private. Just like your Facebook, Instagram, TikTok, just like that. Those are the apps na common po nating ginagamit. So, check your security settings and be aware. Be careful what information you post online. Number 4, secure your mobile devices. Be aware that your mobile device is vulnerable to viruses and hackers. Download application from trusted sources. So, kung alam nyo na po na okay po yung apps na i-install nyo just to protect your computer from viruses and hackers, then as long as it is trusted, then do it. Number 5, install the latest operating system updates. Keep your application and operating system current with the latest system updates, just like the Windows, yes. And turn on automatic updates to prevent potential attack on older software. And number 6, protect your data. Use encryption for your most sensitive files such as tax returns or financial records. Make regular backups of all your important data and store it in another location. So, wag nyo pong i-stay yung mga mahalagang data po ninyo sa iisang gadget lamang. You must have
the backups para kapag nasira or mahack, you still have those informations or you still have those datas. And number 7, secure your wireless network. Wi-Fi networks at home are vulnerable to intrusion if they are not properly secured. Review and modify default settings. Public Wi-Fi or what we call hotspot are also vulnerable. Avoid conducting financial or corporate transaction on these networks. Just like the public Wi-Fi, baka po kasi yun po yung gamitin ng mga hackers para po mas makuha po nila yung information at mas madali po nilang magagamit yun para makapaglagay po ng viruses sa mga gadgets po natin, just like your computer, even po your cell phones. Number 8, protect your e-identity. Be cautious when giving out personal information, your name, address, phone number, or financial information on the internet. Make sure that websites are secure or that you've enabled privacy settings. So, ganun po. Dapat hindi po natin sinasabi sa mga gusto pong kumuha ng mga personal informations natin. We must avoid giving them too much information about our lives. Pero kung sa research, yes, pwede naman po. As long as alam mo na magiging confidential ang information about sa life mo. Number 9, avoid being scammed. Always think before you click a file or a link of unknown. Don't feel pressured on any emails. Check the source of message. When in doubt, verify the source. Never reply to emails that ask you to verify your information or confirm your ID password. Kasi, wag po natin masyadong iniisip, wag po tayong mag-risk sa mga unknown na nagsisend po ng link. Number 10, call the right person for help. So, kung alam po natin na professional sila, alam po natin na kaya po nila na ibalik yung mga accounts natin na na-hack or tanggalin yung mga viruses na nailagay po sa mga gadgets natin. So, let us na pagkatiwalaan sila kasi mas may alam po sila kaysa sa atin. Let them do the things na hindi mo kayang gawin. So, do not panic as well kasi the more ka na nagpapanik is the more na baka may mapindot ka po at yun pa yung maging dahilan para mas maging mapalalo yung maging yung sitwasyon. So, yun lang po. Thank you so much for watching. My name is Danae de las Reyes from BEd 1A. So, pag-uusapan po natin ngayon ang basic security concept of computer. Components of computer system, we have hardware, firmware, and software. First, we have hardware security. So, ano nga ba ang hardware security? Ito yung mga physical parts require strong and constant protection. System memory must remain safe from intruders. These drives store your most sensitive data. Lock rooms prevent theft of expensive equipment. Hardware failure can cause massive data loss. Protecting physical devices is a primary goal. Only trusted staff should touch server racks. The second one is firmware security. So, ano nga po ba ang firmware security? Firmware is software attached into hardware chips. It operates deep inside the computer system. Most users never see this hidden code. Hackers target firmware to gain total control. Secure boot processes verify the firmware integrity. Always update firmware to fix known bugs. It acts as a bridge for hardware. The last one is software security. So, nagtataka po kayo kung ano yung mga software security. So, ito po ang software security. Software
provides services to every computer user. Operating systems manage all your digital resources. Browsers often face many dangerous online threats. Buggy programs lead to serious security holes. Regular updates patch every found software vulnerability. Install only apps from a trusted source. Strong firewalls block suspicious network traffic patterns. Yun po yung mga iba't ibang security na mahahanap natin or dapat nating pag-aralan or kailangan natin when it comes to security or pag-guide or pag-lock ng ating mga digitals. So, we will be discussing also the SIA triad. The SIA means confidentiality, integrity, and availability. So, I will be discussing the confidentiality. So, saan nga po ba nagfo-focus ang confidentiality? It focused on keeping a sensitive information. Only authorized people can view secret files. Strong passwords prevent hackers from stealing files. The need for keeping information secret arises. Sensitive fields such as government and industry. Keeper of design and important data file. And last, only the trusted one is allowed. One access control mechanism for preserving confidentiality. Alam niyo ba yon? It is cryptographic key control. So ano nga ba ang cryptographic key control? It is a secure hardware modules provide the best protection. Avoid using simple patterns for your keys. Computers create these keys using complex math. This first step protects all future data. It scrambles data to make it incomprehensible. Fast action prevents hackers from doing harm. It is data file that must protected. So, dumako naman po tayo sa ating mga tools for handling confidentiality. First, physical access restrictions. Locks prevent unauthorized people from entering rooms. Keycards track every person entering buildings. Biometric scanners verify identities using unique traits. So, pag biometric po ang pinag-uusapan, it is the finger, yung dito po, ayan, biometric or yung face natin. It could be face or yung fingers natin, like fingerprint po, ganun. Security guards monitor all sensitive entrance points. Fences keep intruders away from data centers. Restrictive access protects very expensive hardware assets. Always keep server room doors firmly locked. Second one is computer theft precautions. Ano nga po ba ang mga computer theft precautions? So first, alarm sound when devices leave secure areas. Cable locks anchor laptops to heavy desk. Motion sensors detect any unexpected equipment movement. Distinctive markings help identify stolen company property. Tracking software locates missing or stolen devices. Remote wiping erases data from lost laptops. Use loud sirens to deter potential thieves. Ayan, so may mga precaution po dito na familiar sa atin, like kapag maglo-locate tayo or kapag may nawala tayong gadgets is malolocate natin, which is pwede siya sa available siya sa kahit anong gadgets, specifically ang iPhone, 'di ba? Pag nawawala ang iPhone is nakikita nila or nade-detect nila. Access control in systems. So ano nga ba ito? Digital passwords manage access to private files. Authorization defines what users can actually do. Role-based permissions limit high-level access. Two-factor authentication adds a second layer. Administrators control every single
user accounts rights, identity verification, stop hackers from entering system, log files, record every successful system login. So, access control in system, for me, for my idea and sa na-research ko din po, ang access control in system is yun yung mga makakapag-access lang, which is the manager or yung mga nagbibigay ng mga files or yung may alam talaga sa pagkatao ng isang kumpanya or yung nagtratrabaho sa isang kumpanya. Encryption in communication and storage. So, ano nga po ba ang encryption in communication and storage? So, encryption scrambles data into a secret code. Only authorized keys can unlock the ciphertext. Communication stays private during long-distance transfers. Storage encryption protects files on hard drives. Algorithms make intercepted data completely unreadable now. VPNs secure your connection to the internet. Scrambled information prevents leaks of sensitive data. And the next one is bug-free programs. Clean code prevents many dangerous security leaks. Regular testing finds error before hackers do. Bug-free software ensures very stable operation. Secure coding practices stop common system attacks. Patching fixes vulnerabilities in your existing programs. Developers must check every line of code. Flawless logic keeps the entire system safe. And the next one is, for the last one, law concerning data privacy. Privacy laws govern how companies use data. Regulations require protection of all personal records. Organizations face fines for losing sensitive information. Legal rules enforce strict user consent policies. Data must be stored in secure ways. Compliance ensures that users trust digital services. Governments protect the fundamental right to privacy. Yan lamang po. Maraming salamat. Hi, hello everyone. I'm Angeline Soriano and I will be tackling about integrity. First, let's define what is integrity. Integrity ensures data remains accurate and trustworthy. It prevents improper changes to critical resources. There are two types of integrity. These are data and origin integrity. Data integrity involves the actual information content, while origin integrity focuses on the data source. Authentication is another name for origin integrity. A system must have high source credibility. Trust is central to proper system functioning. So, iisa-isahin natin kung ano nga ba yung mga ibig sabihin ng mga bullet na ito. So, sa madaling salita, ang data integrity or ang integrity ay ang paninigurado natin sa isang information, lalo na kapag nanggaling sa atin na ito ay tama, kumpleto at higit sa lahat, hindi na bago ng kung sino-sino lang. So, ang goal ng data integrity ay para makapag-build ng accuracy and trust. Kasi 'di ba imagine kung hindi 100% tama yung nilalaman ng isang data at kung nabago lang ito ng kung sino-sino lang. So, ibig sabihin yung isang data na to or yung isang information na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Gaya ng nabanggit ko kanina, there are two types of integrity. These are data integrity and the origin integrity. So, let's define these two types of integrity. First is the data integrity. Ang data integrity ay tumutukoy sa mismong information. So, sa madaling salita, nakatutok ito sa mismong information ng isang data. For example, about sa grades natin na nasa portal natin. So, yung question natin na
na kung natatanong man natin sa sarili natin na kung tama ba yung grade na naibigay sa atin. So yon, isa siyang halimbawa ng data integrity. While origin integrity, from the word origin, tinutukoy nito kung sino yung pinanggalingan ng isang information or data. Gaya ng example ko kanina, yung sa grade natin, di ba kanina ang data integrity ay nakatutok sa mismong information. Sinasagot nito yung question natin na kung tama ba, kung accurate ba yung binigay na grade sa atin, kung deserve ba natin yung grade na to. So, yon. Kung kanina yung data integrity, tinutukoy yung mismong information, ang origin integrity naman tinutukoy niya ang pinanggalingan ng information na ito. That's it. Ang trust o tiwala ang pundasyon ng isang system. So, gaya ng sabi ko kanina, ang integrity ay para makapag-build ng trust ng isang tao. So, without trust, without integrity, mawawala ng saysay ang isang system or ang isang data. Ang trust o tiwala ang pundasyon ng isang system. So, gaya ng sabi ko kanina, ang integrity ay para makapag-build ng trust ng isang tao. So, without trust, without integrity, mawawala ng saysay ang isang system or ang isang data. There are two classes of core integrity mechanisms. Mechanisms fall into prevention and detection classes. Prevention blocks unauthorized attempts to change data. It stops users with no system authority. It also stops authorized users acting wrongly. While detection mechanisms do not stop the changes, they simply report that data is untrustworthy. Analysis of system events finds the problem. May dalawang paraan kung paano natin mapoprotektahan at mapapanatili ang integrity ng isang data. First is the prevention or yung pagpigil. Ito yung nagiging pader ng isang information or data para mapigilan ang mga hacker na ma-hack ang isang data or information. And ito din yung parang nagpipigil sa mga tao na basta-basta na lang mapakailaman ang isang data. Maski sa mga empleyadong may binabago tapos nagkamali na sa pagbabago sa isang data, dito din pumapasok yung prevention para mapigilan yung mga gantong case. So, second is the detection or yung pagtukoy. So, kung sakaling may makakalusot na maling pagbabago sa isang data, dito nakakatulong ang detection sa pamamagitan ng siya yung nagiging alarm or nagwa-warning sa atin na nagkaroon ng maling pagbabago sa information ng isang data. Differences between integrity and system confidentiality. Integrity is different from basic data confidentiality. Confidentiality is either fully compromised or not, while integrity includes both correctness and source trust. Data protection levels affects the final integrity. Evaluating integrity is often a difficult task. It relies on assumptions about data sources. Source trust is an overlooked security underpinning. Integrity versus confidentiality. May mga tao na napagpapalit yung dalawang to without knowing na magkaiba sila ng kahulugan at nagkaiba sila ng parang use sa isang system or data. Ang confidentiality from the word confidential ay tungkol sa isang information na hindi dapat nalalaman ng iba. Tungkol ito sa secret ng isang data. Sinasagot din nito yung tanong na sino yung mga nakakakita ng information or data na ito. While ang integrity naman, gaya nga ng sinabi ko kanina, tinutukoy nito kung tama ba, kung mapagkakatiwalaan ba ang isang information at kung sino ang pinagmulan nito. Based on their differences, masasabi natin mas mahirap i-evaluate ang integrity dahil kinakailangan nating 100% na may tiwala sa source or sa pinagmula ng isang information. There are essential tools used for maintaining integrity. Physical access control protects the hardware assets. Computer-based access control manages users' permissions.
Checksums help find random changes or noise. Intentional changes require very strong cryptographic tools. Backups restore data after an unauthorized change. Digital signatures verify the identity of sources, and good tools ensures that information stay reliable. So, there are essential tools o yung mga kasangkapan na makakatulong sa atin para mapanatiling ligtas ang isang data. So, these are access control, checksums, cryptography at digital signatures, and last is the backups. Availability means reliable access to information resources. Unavailable systems are as bad as none. Availability is critical to reliability and security. Attackers may deliberately deny access to services. Systems rely on statistical usage assumption models. Manipulated traffic can break these assumptions easily. Failure occurs outside the designed operating environment. So, ang availability ay ibig sabihin accessible at gumagana ang system kapag kailangan. Kapag down ang system, parang wala rin itong silbi. Importante ang availability para maging reliable at secure ang system. May mga attackers na sinasadyang i-block o pabagsakin ang service para hindi magamit. Ang system at design base sa normal usage, kaya kapag may abnormal o sobrang traffic, pwede itong mag-fail. So, in short, ang availability ay yung kakayahan ng system na maging accessible at gumagana kapag kailangan ng user. Availability example, Anne compresses a bank backup severe that provides account balances. Normally, merchants verify checks using the primary server, but if it's unavailable, they fall back to the secondary one. Anne's colleague blocks access to the primary server, forcing all verification requests to go to the comprised backup server, which returns fake balances. As a result, Anne's checks are always approved, even if it has no money. This attack only works because the bank has multiple servers. With just one server, the merchant will not be able to validate the check at all. The scenario illustrates that denial of service attack, which disrupts availability rather than altering data directly. Those attacks are hard to detect because abnormal behavior can look like normal statistical variation of rare but legitimate events, making deliberate inference difficult to distinguish from natural anomalies. So, sa example, may primary server at secondary server. Ang bangko na nagbibigay ng account balance. So, na-compromise ni Ana ang secondary server, kaya kaya niyang baguhin ang info na ibinibigay nito. Halimbawa, pecking balance. Normally, kapag nag-validate ang cheque ng ang merchant, primary server muna ang tinatawagan. So, kapag sinabing primary server, ito yung original or main na pangunahin na ginagamit. And dito, unang kumukuha ng data. Halimbawa, ito yung tunay na account na mas pinagkakatiwalaan ng balance. So, kapag walang sagot ang primary server, lilipat ang merchant sa secondary server. Ang merchant, ito yung tindero or yung nagbebenta or nag-a-accept ng cheque. Para siguraduhin na may pera ang nagbigay ng cheque, tinitignan niya ang balance ng bank server. So, kapag walang sagot yung primary server, lilipat siya sa secondary server. Kapag sinabing secondary, ito yung backup ng server, and ginagamit lang ito kapag down o walang sagot ang primary server. So, pinipigilan ng kasabwat ni Anne ang access sa primary server or denial of service. Dahil dito, lahat ng mga tanong ng merchants napupunta siya sa secondary server kasi hindi gumagana yung primary server. And nakontrolado ni Anne both. Kaya kahit wala siyang sapat na pera, kahit ma-reject yung cheque niya dahil sa peke ang data na binibigay. Tools for availability. Protection against physical threats and attacks. So,
pag-protect ng mga computers at servers laban sa nakaw, vandalism, or physical damage. Example, CCTV, security guard, at look server room para hindi basta makapasok ang computers. Next, uninterruptible power supply or UPS. Isang backup power na nagbibigay ng kuryente kapag biglang nag-brownout. Kapag nawalan ng kuryente ang office, UPS keeps the computer running for few minutes para makapag-save ng files at ma-shutdown ng maayos. Next, fire precautions. Mga paraan para maiwasan o makontrol ang sunog na pwedeng makasira sa equipment at data. Example, fire extinguisher, smoke detector, at fire alarm sa computer room. Next, flooding precautions. Protection laban sa baha o tubig na pwedeng makasira sa hardware. Example, mga servers ay nasa mataas na floor at hindi direkta sa sahig. Next, temperature and humidity control. Pag-maintain ng tamang lamig at humidity para hindi masira ang computers. May air conditioner na server room para hindi mag-overheat ang mga machines. Next, storm resistance buildings. Mga building na kayang lumaban sa bagyo, malakas na hangin at lindol. Example, data center na may matibay na pader at reinforced structure laban sa bagyo. Next, hindering secondary damage from data integrity attacks. So, pag-iwas sa mas lalong pinsala kapag may attack na nagbabago o sumisira ng data. For example, may regular data backups para kapag may nag-hack o na-corrupt na file, maibabalik ang original data. Next is backups and backups. So, pagkakaroon ng maraming kopya ng data para siguraduhing may mababalik kapag nasira or na-delete o na-attack. Example, may daily backup sa external hard drive or at cloud para kapag nasira ang main computer, save pa rin ang files. So, may two types ang backups, and backups. Ito ay countermeasures against the system overload. Redundancy in server farms are these. And equipment that can detect and counter DOS attacks. So, countermeasures against system overload, mga paraan para hindi bumagal o mag-crash ang system kapag sobrang daming users or requests. Example, gumagamit ang load balancer para hati-hatiin ang traffic at iba't ibang servers. Next, redundancy in server farms or disks. Pagkakaroon ng extra servers or hard disks na papalit kapag may pumalya. Example, kapag nasira ang isang server, automatic lilipat sa backup server kaya tuloy-tuloy pa rin ang service. Next, is equipment that can detect and counter those attacks. Mga tools na nakaka-detect at nakaka-block ng denial of service or DOS attacks na nagpapabagsak ng system. Example, may firewall at intrusion detection system or IDS na nagbablock sa sobrang daming fake requests mula sa attackers. Next, countermeasures against system crashing. Ito yung mga paraan para maiwasan mag-crash ang system. Number 1, check all users' input for out of bounds values. Ibig sabihin, sinisiguradong tama at pasok sa allowed values ang input ng users. Bakit importante? Kapag maling input, sobrang laki, negative o text imbis na number, pwedeng mag-error or mag-crash ang system. For example, form as for age 1 to 120. User enters 500 or negative 10. System should say, invalid input, please enter a valid age. Kung walang checking, pwedeng mag-crash ang program. Number 2, switch off unused services and function. Ibig sabihin, patayin ang mga features or services na hindi naman ginagamit. Bakit importante? Kumakain ng memory
at CPU. Pwedeng maging cause ng system slowdown or crash and pwedeng pasukan ng hackers. Example, server has FTP service pero hindi naman ginagamit. Solution, turn it off. Result, mas mabilis ang system, mas stable at mas secure. Number 3, follow and install supplier updates and patches. Ibig sabihin, laging mag-update ng software galing sa vendor. Example, Microsoft, Linux, apps, and etc. Bakit importante? Inaayos ang bugs, sinisira ang security holes, pinapaganda ang performance. Example, Windows releases a security patches. If you don't update, pwedeng mag-crash or ma-hack. If you update, mas stable at safe ang system. So, good day everyone. Today, pag-uusapan natin ang threats to hardware, user, and data. Ang mga ito ay mga panganib na pwedeng makasira ng devices, makapanloko ng users, at makapagpawala ng importanteng data. So, unahin natin ang hardware threats, especially ang physical damage. Ang physical damage ay nangyayari kapag ang isang device ay nasira dahil sa environment o aksidente. Halimbawa kapag naiwan ang laptop sa mainit na sasakyan, pwedeng masira ang battery at processor dahil sa overheating. And isa pang example dito ay ang natapunan ng tubig ang keyboard na nagiging sanhi ng short circuit sa motherboard. And kapag hindi nililinis ang device, ang alikabok ay naiipon sa fans, kaya hindi maayos ang paglabas ng init at nag-overheat ang system. And isa pa ay ang pagkahulog ng cellphone o laptop ay maaaring makabasag ng screen o makasira ng internal connections. Samantala kapag biglang nawalan at bumalik ang kuryente, nagkakaroon ng power surge na pwedeng makasunog ng circuit board. Dahil dito, mahalagang alagaan ang devices natin at ilagay sa tamang lugar o ligtas na lugar at gumamit ng surge protector. So next tayo sa user threats. Sunod ay ang user threats. At ang pinaka-common dito ay ang social engineering. Ang social engineering ay isang attack kung saan niloloko ang users para kusang ibigay ang kanyang impormasyon. And isang example nito ay ang mga email na kunwari galing sa bangko na humihingi ng username at password. Kumbaga parang mga scammers ganon. At mayroon ding mga attackers na nagpapanggap na teacher o company staff at humihingi ng login details. Oo, para siyang scammers. Pero ang kinukuha dito is yung personal information mo. And kapag naniwala ang user, kusang nabibigay ang password kahit hindi dapat. Isa pang example ay ang fake website na kumukuha ng Facebook, kamukha ng Facebook o Gmail. Pero kapag nag-login ka, nananakaw na ang mga credentials mo. Kaya mahalagang huwag basta-basta mag-click ng links at huwag mag-share ng password. So, pangatlo ay ang data threats, lalo na ang ransomware. So, ang ransomware ay malware na nag-e-encrypt ng files, kaya hindi na ito mabubuksan. Halimbawa, nag-download ang user ng pirated software. At unknowingly, may ransomware pala ito. Pagkatapos ma-infect ang device, nakalock ang files at may lalabas na message na humihingi ng bayad. Pero kahit magbayad ang user, walang kasiguraduhan na mababalik ang data. Kaya mahalaga ang regular
backups tulad ng pag-save ng external drive o cloud storage. And ang software updates at secure network ay nakatutulong para maiwasan ang ganitong attacks. So, to conclude everything, sa madaling salita, ang hardware threats ay nasisira ang device. Ang user threats ay niloloko ang mga tao. At ang data threats ay nawawala o nalalak ang files. So, sa pamamagitan ng tamang kalaman at pag-iingat, may iiwasan natin ang mga masasama or mapapanganib na pangyayari. Yan lamang po. Maraming salamat.